Another day, another blessing mga Marcy at Parsi. So nung isang araw nga meron akong dumating na parcel at eto nga yung pinakinaantay ko dahil makakatulong talaga to pagdating nga sa pagluluto ko. Sakto nga rin at nalalapit na yung holiday kaya naman magagamit ko talaga to. Lalo na nga yung mahilig dyan magluto ng mga kalderetang baka, kare-kare, tama-tama talaga tong pampalambot ng mga ganong karne. Nakakatuwa nga kasi hindi ko na kailangan pa mag-alala kung mabilis nga bang mauubos yung gasol namin pag nagluluto nga ako ng nilagang baka. Malaking tulong talaga sa ating mga nanay yung pressure cooker dahil bukod nga sa makakatipid na tayo sa gasol mas mapapabilis pa nga yung pagluluto natin. Kung dati nga ilang oras muna ako nagpapakulo ng baka bago nga to lumambot pero ngayon nga less than 1 hour malambot na kagad. Meron na nga rin to kasamang pang steamer kaya naman dual purpose nga ito. Mas maganda nga to kaysa nga sa mga dati natin nakasanayang pressure cooker dahil gawa na nga to sa hard oxidation layer. At yung material nga na ginamit dito ay high quality aluminum alloy. Kaya naman talagang hindi to kakalawangin tapos non-stick na nga siya at scratch proof pa. Compatible na nga din to sa gas stove at saka induction cooker. Anyway, ang hawak ko nga pala dito ay yung pressure limiting valve. Nilapit ko na nga rin dito sa camera para nga mas makita nyo ng malapitan. Anyway, meron nga rin pala tong 5 sizes. Meron niyang 18 cm, 20 cm, 22, 24 at saka 26. Pero eto ngang napili ko ay 24 cm dahil ayaw ko naman ng sobrang laki. Pero kita nyo naman kahit 24 cm lang siya medyo may kalakihan na nga rin to. Eto nga yung kanyang safety lock at alam nyo ba napaka-smooth nga ng surface nito kaya naman napakadali din talagang linisin. At eto nga bottom part niya gawa na nga rin sa hard oxidation layer tapos non-slip na nga din siya. So ipapakita ko naman sa inyo kung paano nga kinakabit yung pinaka-steamer niya. O diba may palambutan ka na nga ng karne tapos meron ka pang lutuan ng leche flan. Swak na swak talaga to ngayong darating na Pasko at saka New Year. At para nga masubukan na nga rin naghiwa na nga ang daddy dito ng ilang pirasong karne para nga sa lulutuin naming nilaga. Konti lang din talaga kasi yung niluluto namin dahil hindi naman mahilig sa karne yung mga bata. Sobrang natuwa nga ako kasi 20 minutes lang ang lambot na nga kaagad. Kaya naman huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa add to cart at checkout mo na nga yan at dito nyo nga yan ma-order kay Iskyokoge43E. At yung link nga ilalagay ko sa may comment section. At ngayong araw naman maglilinis naman ako ng electric fan namin dahil napakarumi na nga rin. Buti na nga lang at kukonti lang yung ligpitin ko ngayon dahil nga kagabi bago ako matulog nakapaglinis-linis na nga rin ako. At alam nyo ba habang naglilinis nga ako dito ng electric fan iniisip ko nga kung paano nga ba to i-makeover para nga mas bumagay sa tema natin. Dahil kita nyo naman yung isang ang LEC nitong electric fan namin violet tapos yung isa naman color green. May mga napanood nga ako na naglagay sila ng wallpaper sa LEC kaso sabi nga ng iba natatanggal din daw. Ano sa tingin nyo magandang gawin dito? Tingin nyo ba maganda to sprayan ng spray paint? Comment down below nga kayo kung ano nga bang magandang gawin dito. Pag naglilinis talaga ako ng electric fan, hindi talaga ako nakokontento sa punas lang. Gusto ko talaga hinuhugasan. Pero sabi nga ng iba, mabilis nga daw mga lawang pag binabasa yung electric fan. Pero sa akin naman ilang taon na tong hinuhugasan pero hindi naman siya nangangalawang. Pinupunasan ko lang din talaga siya ng maayos para nga talagang matuyo. Pagkatapos ko ang punasan to, ipaandarin ko lang sila ng mga 5 minuto para nga talagang tuyong-tuyo. At yun lang muna mga Marcy at Parsi. Salamat sa panonood. Till next video!